Magandang araw po sa ating lahat. Ikinalulugod po namin na kayo'y makasama dito sa parokya ng St. Mary sa National City, Diocese ng San Diego, California. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang unang linggo ng Abierto. Ang tagapamuno ng ating banal na misa ay si Father Romy Velos. Tumayo po tayong lahat at sumali po tayo sa pangunahing awit. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Sa simula isinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao, sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayan lingkod sa iyo. Gabay ng iyong bayan hinirang ang pag-asa sa iyong Mesiyas. Emmanuel ang pangalan, bigay sa Kanya. Nasa atin ang Diyos tuwina. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo ay sa inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ay tinatawag ng Panginoong maghanda para sa Kanyang pagdating sa pamamagitan ng ating pagpapasyang maging mga alagad niya. Para sa ating kawalan ng sigasig na maghanda, magpasya, at sumunod sa Kanya, humingi tayo ngayon ng kapatawaran. Para sa aming kahinaan ng panampalataya, sa iyong kalagahan sa aming buhay, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming katamarang maghanda, para sa iyong nalapit na pagdating, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pag-ibig sa iyo at sa kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng panindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya. Sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa at aming aasahan. Tanging ikaw lamang yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso nami iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit, at ika'y bumaba sa mundong ibabaw, at ang mga bundok, kapag nakita kay magsisipagtangal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo,
wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo, na buong tiwalang nananalig sa iyo. Iyong tinanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa, at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na ituloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama buhat pa nung una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala, ang aming katulad kahit anong gawin ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapit namin, mga dahong lagas sa simoy ng hangin. Tinangay ito at ipinadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ikay aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami't tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong takas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami't tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo, iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami't tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyong kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami't tanglawan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo. Ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Jesucristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo
upang kayo'y makipag-isa sa kanyang anak, na si Jesucristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Pag-ibig mo'y pakita, lingapin kami tuwina, ilagligtas kami sa dusa. Hallelujah, 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 hallelujah. Samayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinagkatiwala niya ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanyang-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi, sapagat hindi niyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaring sa paglilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang buhay. Magandang buhay, Father. Sinabi dito sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, biglang pagdating. Hindi kayo handa at natutulog kayo. Biglaan. Hindi natin alam ang araw. Kaya ang Adbyento ay banal na panahon. Dahil ito ang panahon upang suriin natin ang ating sarili. Nandiyan ba ang Diyos sa ating puso? Tayo ba ay nangailangan sa Kanya? Hinihintay ba natin ang Panginoon? Siya ba talaga ang ating hari? Nangunguna ba ang Diyos sa ating buhay o iba ang nangunguna? Mga material na bagay, ang ating mansyon, ang ating mga kayamanan, ang ating mga relasyon, baka ang ating pamilya, ang ating buhay ang nangunguna, na saan ang Diyos? Maroon ba tayong pananabik sa Panginoon o ang ating puso ay wala, nakalimot na sa Panginoon. Katulad ng ating lipunan, baka ang pandemic ay naririto upang tayo ay magising. Ipaalala sa atin na ang buhay natin ay hiram lamang. Na kailangan na tayo, ang ating paningin ay laging nakatuon sa Panginoon. Ang ating mga paningin ba nakatuon sa Panginoon? O maraming mga magagandang bagay sa ating paligid, kumikislap-kislap sa ating paligid, lalo na sa panahon ng Adbyento, akala natin ito ay panahon na ng Pasko. Wala pa ang Pasko. Sa Pilipinas, pag berna ang buwan, Pasko na. Ngunit kailangan ay ang paghahanda. Dahil ang Diyos, ang Panginoon, ay darating. Siya ay dumating na
nung siya ay isinilang sa Bethlehem. At siya ay nangako na darating sa wakas ng panahon. Handa ba tayo? Alam ba natin kung kailan darating ang Panginoon? Ngunit alam din natin na sa araw-araw, ang Panginoon ay ating matatagpuan. Dumarating siya araw-araw sa ating buhay, sa kanyang mga salita, sa mga sakramento, sa ating komunidad, sa ating mga kapatid, sa mga tao na ating makakasalamuha sa araw-araw, ang Panginoon ay nagpapakita sa atin. Baka tayo ay bulag. Baka ang ating puso ay natutulog. Ano ba ang isang puso na natutulog? Natutulog dahil tayo ay hindi na marunong umibig, marunong magmalasakit. Ang ating pag-ibig ay para lamang sa ating pansariling interes. Na sinabi ng ating Panginoon, wala kayong magagawa kung wala ako. Na siya ang liwanag ng sanlibutan. Nagwagi ang ating Panginoon laban sa kasalanan, kasamaan at kamatayan sa pamamagitan ng kanyang pag-alay ng kanyang buhay. Pag-ibig ng Diyos ang makapangyarihan. Hindi ang ating mga seguridad sa ating paligid. Yon, ang lahat na yon ay pansamantala lamang, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magwawakas. Kaya siya ang unang dumating. Siya ang unang nagmahal sa atin. Siya ang unang gumawa ng hakbang, nagiging tao. At ano ang hamon sa atin? Tayo ba ay nasa panig ng Diyos? O tayo ay malayo sa Kanya? Tayo ligtas na, dumanak ang Kanyang dugo. Kaya ang demonyo ay naiinggit sa atin. Nais niya na mahiwalay tayo sa Panginoon, na tayo ay hindi magtagumpay, kaya tukso sa ating buhay. Ano ang hamon, ano ang ating tugon? Ngayong panahon ng Adbyento, magbalik loob sa Diyos, pagbabago. Katulad ng unang pagbasa ni Propeta Isaias, ng tunay na pagbabago ay biyaya ng Diyos. Dahil ang mga Hudyo ay naligaw sa landas. Naging matigas ang kanilang mga puso. Nawala ang kanilang paningin sa Diyos. Kaya, galit ng Diyos. Ang galit ng Diyos hindi upang tapusin ang ating buhay. Ang galit ng Diyos upang ituwid ang kasamaan. Upang bigyan tayo ng tunay na buhay. Dahil siya ay ating Ama, tagapaglikha. Katulad ng kalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto na ang kanilang paningin sa Panginoon ay nawala din. Naging mayabang sila. Maraming mga kaloob na binigay ang Diyos, ngunit hindi na sila marunong magpasalamat. Akala nila ang mga kaloob na ito ay nanggagaling sa Kanya. Sariling interes. Na inanyayahan ang mga taga-Korinto na magiging kadugod-lugod sa mga mata ng Diyos, na walang kapintasan sa Kanyang pagdating dahil ang Diyos ay tapat. Katulad sa Ebanghelyo, sinabi sa Ebanghelista San Marcos na tayo ay dapat maging handa, pag-iingat. Ano itong pag-iingat? Nasa araw-araw gawin natin ang ating tungkulin na may katapatan. Gawin natin ang ating tungkulin, pananagutan na may pagmamahal. Dahil sa buhay natin, ang pinakamahalaga ay ang Diyos. Na tayo ay sa araw-araw ay inanyayahan na ang ating paningin ay nakatuon palagi sa Diyos. Dahil siya ang tunay na kayamanan. At darating ang panahon na tayo ay haharap sa Kanya.
Katulad ng isang kwento, isang pari sa kanyang sermon sa araw ng mga patay, sinabi niya, lahat tayo sa parokyang ito ng St. Mary ay mamamatay balang araw. Tahimik ang lahat, maliban sa isang binata na tumawa. Kaya sinabi ulit ng pari, tayong lahat sa parokyang ito ng St. Mary ay mamamatay balang araw. Tahimik ulit, maliban sa binata na tumawa ulit. Kaya nilakasan ng pari ang kaniyang tinig. Tayong lahat sa parokyang ito ng St. Mary ay mamamatay balang araw. Tahimik, maliban sa binata na tumawa. Kaya tinanong ng pari, ano po ba ang nakakatawa, iho? Sagot ng binata, Father, hindi po ako taga rito sa parokya. Kaya hindi siya kasama doon sa mamamatay. Ngunit alam natin kahit saan ka pang parokya, darating ang panahon. Hindi upang takutin tayo, kung hindi upang sa araw-araw mabuhay sa ating tungkulin, mabuhay sa ating pagiging alagad upang maranasan natin ang tunay na kaligayahan sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Diyos. Dahil diyan lamang sa ating pagiging alagad, maranasan natin ang kaligayahan, kapayapaan, at kasaganaan sa buhay. Kapanatagan ng loob. Maging masagana, magkaroon tayo ng bunga kung tayo ay marunong maglingkod. Kung ang ating paningin ay laging nakatuon sa ating Panginoon. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawan tao siya lalang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa runan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pairito at hukom sa mga mabubuhay ng mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayong lahat ay tinawag ng Diyos na maghanda para sa pagdating ng ating tagapagligtas. Maging buo nawa ang ating pagpapasya para kay Jesucristo, ang ating itutugon, amang naghahandog sa amin ng panampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maihanda nila ang bayan ng Diyos sa pananariwa ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo, ang Panginoong darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bayan, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang ang kanilang hirap sa panunungkulan ay suklian ng Diyos ng ligaya, lalo na sa nalalapit na pagdiriwang ng ating pagkakristyano bilang bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19, at para na rin sa mga kawani ng pamalang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang puspusin sila ng pananampalataya at maging makabuluhan para sa kanila
ang paggunita sa pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nangangamba sa ating hinaharap, lalo na sa Paskong ito, upang ang pananampalatayang dinala sa ating bayang 500 taon ng ang nakalilipas ay magpatibay sa ating mga kalooban at magdala ng kapanatagan sa ating mga kaisipan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa simula ng banal na panahon ng pagdating ng Panginoon, upang lalong tumibay ang ating pagpili sa Panginoong Hesus sa harap ng mga pagsubok na dala ng ating makabago at mapaghamong panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga mananampalataya ng parokya ng St. Mary sa National City, California, kung kanino natin iniaalay ang misang ito, manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng ating pansariling panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming pagmahal, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang kung paano niya pinukaw ang kalooban ng aming mga ninuno, ay bigyan din niya kami ng biyayang laging piliin sa aming buhay ang pagsunod sa manunubos na darating sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ang bawat puso, pagkat inibig ko, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan tumarapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling, sa kanyang lantarang muling pagdating. Ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang ay inasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel si awit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal, tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin banal na makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago na pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganyan din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco aming Papa, ni Roberto aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahaling Biring Maria na ina ng Diyos, kaysa na San Jose, kanyang kabiyak, at ng mga apostol, ng lahat ng mga banal, na namoy sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
Kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Hingin natin sa Panginoon na tayo ay maging handa palagi sa Kanyang pagdating sa pamagitan ng dasal ng Kanyang itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinandabikan ang dakilang araw ng pamapahayag ng tagapalitas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan, at kalwahatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis
Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong niniyahan sa kanyang hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikaw ang aking tanging yaman na di lubusang masumpungan ang nilikha mo. Karigtan, sulyap ng iyong kagandahan. Ika'y hanap sa tuwina, itong puso, ikaw lamang ang saya. Sa ganda ng umaga, nangungulila sa'yo sinta. Ikaw ang aking tanging yaman na di lubusan masumpungan ang nilikha mong karigtan, sulyap ng iyong kagandahan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pagmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Lorenzo Ruiz sa Manila at mga kasamahang martir. Amang mapagmahal, ang iyong anak na si Jesucristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Inakay rin na mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng Hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Isinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na martir na kami maging matatag sa pananampalataya tulad nila
at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Digin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. Kay San Lorenzo Ruiz at mga kasama, inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. San Lorenzo Ruiz at mga kasama, ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon At sumairi. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ng Panginoon sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon nang siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit na dilim. O magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil sa kagandahang loob niya'y magpakailanman at pagpalain ng Diyos sa pangbuhay na siyang naligtas sa kanyang hinirang bayan Israel. O ating purihin ang puon ng makahagin sa atin. O magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. O ating purihin ang puon na mahabagin sa atin. O magpasalamat sa Kanyang mga biyayang at awa. Malo, malo, thanks be to God. Obrigado, aleluya. Obrigado, aleluya. Gracias, kamsahamnida. Gracias, kamsahamnida. Malo, malo, thanks be to God. Malo, malo, thanks be to God. Si Diyos, Si Diyos maase, terima kasih. Maraming salamat. Dankeschön. Dziękuję. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Malo, malo, thanks be to God. Malo, malo, thanks be to God. Obrigado, aleluya. Obrigado, aleluya. Gracias, kamsahamnida. Gracias,
Gracias 감사합니다. Malo, malo, thanks be to God. Malo, malo, thanks be to God. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Sheshe, Sheshe. arigato, Arigato. grazie, Grazie. ganoon. Gangong. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Malo, malo, thanks be to God. Malo, malo, thanks be to God. Obrigado, alleluia. Obrigado, alleluia. Gracias, 감사합니다. Gracias 감사합니다. Malo, malo, thanks be to God. Malo, malo, thanks be to God. Mahalo, mahalo, thanks be to God. Mahalo, mahalo, thanks be to God.